Kumusta bansang Pilipinas? So, outdoor tayo ngayon at alam naman natin yung mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, lalo na sa takbo ng politika sa ating bansa. Nakakalungkot, no? Kasi talagang hindi na mapigil yung batuhan ng mga baho ng bawat isa sa mga kandidato, lalo na ngayong panahon ng eleksyon na mayroong mga nagpapatayan na. So, yan ang hindi na nawawala kapag dumarating ang eleksyon. At alam niyo mga kababayan, at sa issue naman itong ipinahayag ni Vice President Sara Duterte, ay sabi nga ng iba nating mga kababayan, hindi naman natin masisisi kung ano man yung mga naging pahayag ng Vice Presidente dahil sa takbo ng mga pangyayari kung saan talagang inilulugmok sila, no? Talagang ibinababa sila dahil lamang sa tindi ng politika. Hindi naman siguro natin masisisi ang mga kung bakit nagpahayag na itong si Vice President Sara Duterte ng kanyang saloobin, although ito naman ay binabash yung iba nating mga kababayan, lalo na sinasabi bakit pakikialaman pa yung patay na nakabaon na sa lupa, kasi di ba nabanggit nga niya na nasabi niya kay Senador Amy Marcos na kapag hindi sila tumigil ay ipahuhukay niya ang bangkay ng dating presidente o ni President Ferdinand Marcos Sr. kung saan ito ay kanyang itatapon sa Philippine Sea. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, papunta ako doon, kukunin ko yung katawan ng tatay mo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Hindi natin alam kung yung sinabing yun ni Vice President ay dala lamang ng kanyang matinding emosyon na at matinding pagkagalit dahil nga sa kita naman natin kung paano nilalapastangan ngayon Duterte, di ba? At saka alam natin na hanggang ngayon ay marami pa rin yung mga issue na gusto nilang ang managot ay ang Duterte administration. Kaya kailangan tanggapin ng ating mga kabayan din at syempre ng mga kalaban pa rin sa politika, yung mga naglalaglag sa mga Duterte, kung ano man yung pinapahayag nitong si Vice President Sara Duterte. Kasi sabi nga niya, ang kanya namang kaibigan dito ay si Senador Amy Marcos, hindi naman si President Bongbong Marcos, na kung saan talaga namang pamukhaan na, no? Kumbaga ay parang wala ng mga utang na loob dahil sa lumalabas na ang tunay na kulay kung ano ba yung nakuha lamang sa kanya. At ang sabi nga nito si Vice President Sara Duterte, President Marcos, hindi talaga kami magkaibigan. Nagkasama lang kami unang-una dahil sa eleksyon, pangalawa dahil sa trabaho. Hindi kami magkaibigan yan. Isipin nyo ha, noon nung tumatakbo pa, meron lang yung group chat. Nandun siya. So yun lang yung some sort of communication namin dun sa loob ng group chat na yun. And hindi siya medyo salita doon, bira. After on, wala na siya doon sa group chat. And then after that, wala akong number niya. I'm sure may number siya sa akin. Kasi syempre nandiyan yan sa mga staff mo sa inyo, diba? Yung number ng Vice President. Pero wala kaming some sort of communication. Nothing at all. Ay naniniwala siya at nakikita naman niya na talagang ginamit lamang siya nung panahon ng eleksyon dahil di ba lumapit sa kanila itong si Senadora
itong si Senador Amy Marcos at nakiusap sa kanya bilang isang kaibigan na samahan sila ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos para naman manalo sila kasi alam nila na matatalo sila, kaya talagang ginamit nila itong si Vice President Sara Duterte para makamit nila yung pagkapanalo naman diyan pagkapangulo ng bansa. Alam natin mga kababayan na marami pang pasasabugin itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang magiging mga pahayag sa mga susunod pang mga araw dahil sa hindi umano tumitigil sa pagbatikos pa rin sa kanila at pagsangkot sa kung ano-anong mga issue na sinasabing naganap noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na sinasabi nila na itong AJK ay dapat na managot kung sino man yung may mga kasalanan dito. At kung matatandaan natin mga kababayan, dun sa isinagawang pagdinig naman sa Senado, nakita natin kung paano bumigay. Sabi nga, bumigay ba o pinaressure ba itong si dating PCSO Chairman Royina Garma, kung saan talagang bumigay na itong si dating GM Garma sa kanyang mga ipinahayag at sinasabi nga niya na siya ay inutusan lamang nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ito naman ay pinabubulaanan ng dating Pangulo at sinasabi niyang wala naman siyang iniuutos na magpapatay, kundi nag-uutos lamang siya kung ano yung nararapat para lamang mawala ang mga gumagamit at nagbebenta ng droga. At doon naman sa issue na sinasabi nga hanggang ngayon ay nagtatago itong si dating spokesperson, Harry Roque, na sinasabi nga na ito may kinalaman umano sa pagpapatakbo ng Pogo sa ating bansa, lalo na dito sa kumbaga kasabwat siya nito si dating Banban Mayor Alice Goo. Nalubos naman niya itong pinabubulaanan at sinabi nga niya na wala naman siyang kinalaman dito at pero ipinipilit umano na mayroon siyang kinalaman dito sa pagpapatakbo ng Pogo at hindi naman umano siya lumalabas ng bansa, narito pa rin siya bagamat ang kanyang asawa ay sinasabing nakaalis na ng Pilipinas. Kaya lang doon sa mga nangyayari ngayon, no, hindi pa naiisip ng mga magkakalaban sa politika na hindi naman sila mismo yung higit na naaapektuhan, kundi ang ating taong bayan. Kaya nararapat lamang na talagang matigil na itong matinding politika sa ating bansa, sapagkat kung hindi ito matitigil ay ang totoong maapektuhan ay ang ating mga kababayan. Kaya umaasa pa rin tayo na sana ay matigil na ang usaping ito at patuloy na maging matahimik na sa ating bansa upang sa ganun ay makamit naman natin ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaunlaran dito sa ating bansang Pilipinas. Yan mga kaibigan, yung ating may paparating muna sa ating mga kababayan at tayo'y patuloy na magmo-monitor at patuloy na susubaybay sa mga nangyayari o nagaganap sa mga hearing dyan sa Senado, sa Kongreso at sa takbo ng politika sa ating bansa. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino.